Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang ika-23 kabanata ng Florante at Laura ni Balagtas na may pamagat na Pusong Umiibig, Saknong 200 at 88 hanggang 200 at 75. Pag-aaralan din natin ang maikling buod, mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Pusong umiibig. Hindi ko makita ang patas na wika sa kaguluhan ko at pagkawalan diwa nang makiumpoknay ang aking salita, anhin mang tuwirin ay nagkakalisya. Nang malutas yaong pagsasalitaan ay wala na akong kamaharlikaan. Kaluluway gulot puso'y nadadarang sa ningas ng sintang bago kong natikman. 3 araw nung piniging ng hari, sa Palasyo Real na sa Yamay Bunyi ay di nakausap ang punong pighati at inaasahang iluluwalhati. Dito ko natikman ang lalong hinagpis, higit sa dalitang naunang tiniis. At hinulaan ko ang lahat ng sakit kung sa kahirapan mula sa pag-ibig. Salamat at noong sa kinabukasan, hukbo ko'y lalakad sa kruto ng bayan, sandaling pinalad na nakapanayam ang prinsesang nihag ni ring katauhan. Ipinahahayag ko ng wikang mairog, ng buntong hininga, luha at himutok, ang matinding sintang ikinalulunod, magpahanggang ngayon ng buhay kong kapos. Ang pusong matibay ng himalang dikit, nahambal sa aking malumbay na hibik, dangan ang kanyang katutubong bait ay humadlang, disin sinta ko'y nabihis. Ngunit kung ang ooy di man binitiwan, naliwanagan din sintang nadirimlan. At sa pagpanaw ko ay pinabaunan ng may hiyang perlas na sa matay nukal. Ngayon naman ay talakayin natin ang buod nito. Ang tula ay naglalahad ng masalimuot na karanasan ng isang taong umiibig na puno ng pagkalito at pighati. Sa isang marangyang 3 araw na piging sa palasyo ng hari, ang nagsasalaysay ay nakakaranas ng pagkalito sa kanyang mga damdamin at salita dahil sa bigat ng kanyang pag-ibig. Sa kabila ng kanyang mataas na kalagayan, naramdaman niya ang pagdurusa na dulot ng hindi matupad na pag-asa sa kanyang pagmamahal. Sa isang bihirang pagkakataon, nakapanayam niya ang prinsesang kanyang iniibig, kung saan kanyang ipinahayag ang malalim na damdamin ng pag-ibig, hinanakit at lungkot. Bagaman hindi natugunan ang kanyang pagmamahal, pinabaunan siya ng prinsesa ng isang simbolo ng pag-asa, mga luhang may kahulugan, na nagpapatunay na ang kanilang pagkikita ay may malalim na damdamin at hindi basta nalimutan. Ang kanyang pag-ibig ay nanatiling hindi ganap, ngunit nagkaroon siya ng kaluwagan ng damdamin mula sa prinsesa. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Ang tauhan ay dumalo sa marangyang 3 araw na piging sa palasyo ng hari, kung saan siya nakaranas ng pagkalito at labis na pighati dahil sa kanyang damdamin ng pag-ibig. Habang nasa piging, naramdaman ng tauhan ang pagkasira ng kanyang loob at pagkalito sa kanyang mga damdamin at salita dahil sa bigat ng pag-ibig na hindi natutugunan. Sa isang bihirang pagkakataon, nakapanayam niya ang prinsesang kanyang iniibig, na naging sanhi ng kanyang matinding pagdurusa at hinanakit. Ipinahayag ng tauhan ang kanyang mga nadarama, pag-ibig, lungkot, at sakit ng damdamin sa prinsesa sa pamamagitan ng pag-iyak at pagbuntong hininga. Bagaman hindi na ibalik ng prinsesa ang kanyang pag-ibig, binigyan niya ang tauhan ng kaaliwan at pinabaunan ng luha bilang simbolo ng kanyang pagdamay at pangunawa sa nadarama ng tauhan. Umalis ang tauhan mula sa palasyo na may bahagyang kaluwagan sa kalooban, dala ang alaala ng kanyang pag-ibig at ang simbolikong pagbabalik ng damdamin ng prinsesa. Mga mahahalagang tauhan. Florante, ang pangunahing tauhan na nakakaranas ng pagkalito at sakit ng damdamin dahil sa pag-ibig. Prinsesa, ang sinisinta ni Florante na bagaman hindi kayang suklian ang kanyang pag-ibig, ay nagbigay ng kaaliwan at pag-asa. Dumako naman tayo sa tagpuan.
Ang tagpuan ay sa palasyo ng hari, kung saan naganap ang 3 araw na piging at ang mga mahahalagang tagpo sa pagitan ng tauhan at ng prinsesa. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Pighati, matinding kalungkutan o hinanakit. Kaluluwa, ang espiritu o damdamin ng isang tao. Hinagpis, sakit o kirot na dulot ng malalim na damdamin. Lalakad, papunta o magmamarcha, tumutukoy sa pagkilos patungo sa isang layunin. Nukal, nagmula o lumabas, karaniwang ginagamit sa mga luha o damdamin. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng tula. Ang pag-ibig ay isang damdaming maaaring magdulot ng kaligayahan, ngunit may kaakibat din na sakit at hinagpis. Mahalaga ang pagkilala sa sarili at sa sariling damdamin, lalo na kapag ang puso ay nalilito at naguguluhan. Sa kabila ng pagdurusa at pagkabigo sa pag-ibig, laging mayroong pag-asa at aral na makukuha mula sa karanasan na magpapatatag sa ating kalooban. At diyan, nagtatapos ang ika-23 kabanata ng Florante at Laura, Pusong Umiibig. Ano ang natutunan mo dito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.